Talagang literal na kulto killer itong si Madam Chair, si Senator Risa Ontiveros. Talagang sinoplak at pinamukha sa kanya na hindi ka anak ng Diyos, kaya hindi ka exempted sa otoridad. Ouch! Masakit yon para dito kay Pastor Kibbs kasi 'di ba kiniklaim niya na siya ay only son, 'di ba? Appointed son of God and the owner of the universe. Pero hindi naman siya umubra kay kay Rizon Tiveros. Kahit sinabi niya pang marami siyang kakilala, marami siyang connection diyan sa NBI, pero hindi pa din siya umubra kay Senator Risa Ontiveros. Talaga nga namang dikdikan malala, pangil sa pangil, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Ganon guys yung naging labanan doon sa Senate hearing kanina. Kung nandun lang talaga si Kibuloy, talagang literal na, pahiyang pahiya. Kasi yung mga taong hindi niya inaasahan na magiging testigos, sumipot at naglahad ng kanilang mga experience at pare-parehas sila ng mga hirap na dinanas sa kamay ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Well, hindi kasi guys umattend sa hearing itong si Kibuloy, kaya napilitan ho itong si Madam Chair na magpadala ng subpoena. Kasi umiskip itong si Kibuloy eh. Pero, dalawang sulat na guys ang ipinadala through email at through LBC. Nakakabastos talaga. Kaya ngayon, itong si Senator Risa Ontiveros, napilitan na padalhan siya ng subpoena. But anyway, ito lang yung masasabi ko. God is working in a mysterious way. 'Di ba? Nagkahetot-hetot, talagang isang bagsakan. Problema sa SM9, problema sa kaso niya doon sa ibang bansa, problema sa bansang Pilipinas. Talagang nagkahetot-hetot na itong si Pastor Kibbs. Kung ang Diyos nga hinarap ang hatol, bakit ang appointed son of God hindi man lang sinipot si Risa Ontiveros? Well, sino ba naman ang sisipot sa hearing ng mga tao? Ang claim ni Kibuloy, appointed son of God siya. 'Di ba? Anyway, ito yung video kung saan galit na galit itong si Senator Risa Ontiveros. Panoodin natin, guys. So, at this point, um, gusto ko lang mag-address ng isang closing statement kay Pastor Kibuloy mismo. Kayo, Pastor, ang dapat humarap sa susunod na pagdinig because you are being subpoenaed by this committee. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado. Kahit ang Korte Suprema ay walang kapangyarihang pigilan ang anumang inquiries, ganitong inquiries ng Senado at ang pag-require sa mga taong humarap dito. Sinasabi nyo, Pastor, na marami kayong makapangyarihang kaibigan. But, like any ordinary witness, you, of course, can invoke the right against self-incrimination only when and as the possibly incriminating question is propounded. Kawalan ng galang sa buong institusyon ng Senado ang inyong pagtangging humarap. Higit pa, di po ito religious persecution. Ito'y pagsisiyasat sa paggamit sa paniniwala, pananalig o pananampalataya ng iba para gumawa ng mga kasuklam-suklam na abuso at pinsala sa mga taong binaluktot ang paniniwala, tinanggalan ng lakas at pinagsamantalahan. Sa hearing na isasabpi na kayo, maglalabas kami ng iba pang mga testigo.
Okay, rinig nyo guys. O, sinabi din na mention ni Madam Chair ni Senator Risa Hontiveros na hindi ito religious prosecution. So, alam nyo ba guys yung religious prosecution? Yung tinitira ang Kingdom of Jesus Christ. Well, ang gusto lang naman ditong nilang bigyang pansin is yung ginagamit nila ang simbahan para makapanglinlang, makapanloko, makapang-abuso ng ibang tao. Well, yung tao lang dito, yung tinitirada, hindi ho yung religious group ni Pastor Apollo C. Kibuloy. So ngayon, talagang gigil na itong si Risa Hontiveros, si Madam Chair, si Senator, dahil nakakabastos nga naman talaga na hindi ka umattend despite of 2 beses ka nang pinadalhan ng mga subpoena. And even yung mga malalaking connection mo, kuno, kasi 'di ba ikaw na din nagsabi, ito guys mayroon siyang mga malalaking connection. Panoodin niyo to. Ingat kayo ngayon. Kayo yung nasa Facebook, nasa internet, nasira ng sira sa aking pangalan. Hindi ko na kayo papayagan. Sino man kayong grupo kayo, hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI na pwede kayong tuntunin. Sige pa. Pasimula na tayo. Giyera ang gusto nyo. Giyera tayo. Spiritual battle gusto nyo. Ganun ang gusto nyo. Hindi nyo gusto ng kabutihan. Niloloko pa ninyo. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo. Tapos nag-take advantage kayo. Mga pobre kayo. Mga prostitute kayo. Diba? Yan ho yung binitawan ni Kibuloy. But even though sinabi niya na he have a biggest connection kuno, diba, dito sa mga NBI, despite na meron siyang mga malalaking connection, abay, mukhang naputol ata yung connection dito kay Risa Hontiveros kasi hindi napatigil ba yung Senado. Tuloy ang hearing kahit hindi umattend itong si Pastor Apollo C. Kibuloy. So sa hindi niya pag-attend ng hearing kahapon, isa lang yung ibig sabihin na tila baga para ho siyang nagigilty. Hindi ko lang alam kung guilty siya kasi if totoong walang kasalanan, bakit hindi ka umattend? Diba? Kung totoong wala kang kasalanan, dapat in-approve mo, in-uplift mo, umattend ka para patunayan na ikaw ay inosente, ikaw ay walang sinasakdal. Kaso wala hindi siya umattend. So what does it mean? Right? Diba? And gusto ko ding malaman, sana yung reaksyon ni Robin Hood Padilla and ni Senator Bato de la Rosa. So kasi itong si Robin Padilla, 'di ba, sabi niya nung nakaraang buwan na dapat ang imbestigahan dito is yung mga taong biktima kasi hindi daw niya alam kung nagsisinungaling daw or hindi. Now, na narinig naman ho ang boses nitong mga biktima sa pangalawang pagkakataon, hoping sana na magbigay sila ng kahit man lang maliit na statement. Lalo pat itong si Pastor Apollo C. Kibuloy ay hindi ho umattend. Right? Diba? Hindi umattend sa Senate hearing. Just like kagaya ng amo niya. Diba? Bastos. Hindi rin umaattend sa mga ganyang sitwasyon pag time na sila ay binibigyan ng subpoena. Anyway, yun lamang ho guys, baka mamaya si Kibuloy magsalita din na only the Philippine court will arrest me. Lumang tugtugin ng mga Duterte. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit sa ating panibagong video.